Pero ang buhay mo, napapabilang yan sa Panginoon, hindi napapabilang kanino. Kaya kahit wala kang boyfriend, kaya mo mabuhay, hindi yung sasabihin mo, hindi ko kaya mabuhay nang wala ka. Talaga, praise God. Hihintay tayo, kaya mabuhay pag wala si Lord. Sabi mo nga, I am belong. So kay Lord tayo, amen? Sabi ni Pablo, ang mabuhay man o mamatay, sa Panginoon tayo. Praise God. At tinalakayan natin yan nung nakaraan ang salitang choco, if you could recall. Hallelujah. Choco ay, I am crucified with Christ Jesus. I am heir or inheritor with Christ Jesus. I am overcomer in Christ Jesus. I am called, praise God, in Christ Jesus, and I am optimistic in Christ Jesus. So those are the acronym, mga kapatid, ng CHOCO, Crucified, Heir, Overcomer, Called, and Optimistic tayo sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. So remember that you belong to Christ Jesus. At ngayon, nandito tayo sa part 8. Lumalayo na po tayo, mga kapatid. Praise God. Sa part 8, I am blessed in Christ Jesus. Sabi mo nga, blessed. Hallelujah. Lakasan natin, blessed. Praise God. So, paano po tayo naging blessed? Sige, usap ulit kayo dyan. Mag-meeting kayo dyan. I am blessed. Sabi natin, blessed. Hallelujah. So, sabi po ng Ephesians 1:3, may blessing, praise, adoration, and eulogy to be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Messiah, who has blessed, past tense, blessed us in Christ with every spiritual given by the Holy Spirit, blessings in the heavenly realm. Sabi niya, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. So mga kapatid, past tense, tayo ay blessed. Sabi nga ninyo sa sarili mo, I am blessed. Praise God. Put in mind that we were blessed in the Lord. Sabi po sa Greek word, ang salitang blessed, mga kapatid, ay eulogio, ibig sabihin from a compound of Greek 2095 and 3056, ibig sabihin to speak well of, that is religiously to bless, thank or invoke a benediction upon or prosper. Translated ng bless or praise. Ibig sabihin, ito po ay benediction. Mahalaga po na nagsasalita tayo
nag-speak tayo ng blessing. Sabi mo nga, speak blessing. Hallelujah. Magsalita tayo na pinagpala ka, mabuti ang Diyos sa iyo. Sa ating mga anak, mga kapatid, speak blessing. Praise God. Hallelujah. Kaya dito mga kapatid, tayo ay nagdideklara o tayo ay binibless sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. 1 Thessalonians 5:28. Sabi niya, the grace that merited favor and blessings, plural, of our Lord Jesus Christ, the Messiah, be with you all. Amen. Ang ibig sabihin ng amen, so be it, mangyari nawa yan sa akin. Ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoong Kristo ay sumainyo nawang lahat. So yan ang dalangin, yun ang benediction ni Paul. Na sabi niya, ang pagpapala ay sumainyo lahat. So possibly pala na ang pagpapala ay hindi sumaating lahat. Bakit? Kasi it depends sa recipient kung gusto mong tumanggap. Kasi mga kapatid, ganito lang po yun. Ang blessings ng Lord is parang table yan na nakaprepare ng lahat ng pagkain. At ikaw ay inaanyayahan kumain, atsuke ka kung mamangang ka o ali. Atsuke ka kung receive ka or you will reject it. Kaya sabi ng Bible, sumagana ang lahat ng blessings. Sabi nga ninyo, lahat ng blessings. Lahat ng blessings. Gusto niyo ba yun? Mga kapatid, praise God. At ang sabi po dito sa, asa na tayo? Praise God, hallelujah. Dito po sa Isaiah, ang blessings ng Lord ay dalawa yan, mga kapatid. Sabi po, Lord, you will ordain peace. Ibig sabihin ng peace, God's favor and blessings, both temporal and spiritual. Spiritual means eternal for us, for you have also wrought in us and for us all our works. So put in mind, dalawang blessing ha, temporal at saka eternal. Sabi sa Tagalog, Panginoon, ikaw ay mag-aayos ng kapayapaan sa amin sapagkat ikaw rin ang gumagawa ng lahat naming gawa na para sa amin. Sa Tagalog, malayo ang translation. So mga kapatid, ulitin ko, dalawa ang blessings. Put in mind, mayroon tinatawag na temporal at mayroon tinatawag na eternal. Ano ang temporal? Pwedeng mawala, pwedeng maubos. May mga pagpapalang temporary lang, hindi siya pangmalagian. Pero may pagpapalang eternal. Hallelujah, hanggang sa kabilang buhay. Halimbawa, mga kapatid, ang magulang may pamana sa iyo, yung pamana na yan, temporary lang yan. Pero ang buhay na walang hanggan, yan ay eternal. Sabi nga ninyo, eternal. So, put in mind, huwag tayo mag-focus masyado sa mga temporal. Ang pagpupusan natin ay yung mga eternal blessings. Wala ka man ipapamana na bahay, lupa sa anak mo, pero yung ipamana mo ang kaligtasan, that would be better. Amen? Kaya sa mga anak natin, maniwala kayo ngayon, medyo nalulungkot ako every time that I see it. Praise God. Lulungkot ako, dami ng mga anak ngayon na sobra. Kaya sabi ko, hallelujah, huwag nang manganak ng marami kasi iba ang mga bata ngayon. Kahit anong buti mo, kahit anong disiplina mo, kahit anong turo mo, talagang iba po. Kasi ito na ngayon ang katuparan ng 2 Timothy chapter 3. Na ang mga anak ay magiging suwain, matitigas ang ulo, mga palalo, mga mayayabang, mapagmalaki. Ito na po ang fulfillment. Praise God. Kaya sabi ko nga sa inyo, kung kayang-kaya natin madala yung mga anak natin, hallelujah. Kasi mahirap yung sasabihin ko, anak, sisimba ako, diyan ka muna ha. Ikaw muna maiwan sa bahay, parang sinabi mo, anak, ang nanay mo pupunta ng langit, ikaw mapupunta ka ng impyerno. So, kailangan, unti-unti natin yung ating mga anak kasi, again, wala ka man maipamana na material, pero ang kaligtasan na maiiwan mo sa anak mo, malaking bagay yun, mga kapatid. Amen? Hallelujah. And then, dagdag pa po natin. Hallelujah. So, dito po sa Romans 15:27,
they were pleased to do it, and surely they are in debt to them. For if these Gentiles have come to share in the Jerusalem Jews, spiritual blessings, then, sabi niya, they ought also to be of service to them in material blessing. Dalawa na naman. Sabi po dito, oo, ito ay kalugod-lugod sa kanila at sila ay may utang na loob sa kanila sapagkat kung ang mga hintil ay naging mga kabahagi sa kanilang mga bagay na ayon sa Espiritu, spiritual blessings, nararapat naman nilang paglingkuran ang mga yaon sa mga bagay na ayon sa laman, ito naman po ay material blessing. Balikan natin sa English, mga kapatid. Tingnan niyo po ha, dalawa yan. Spiritual blessings and material blessings. Hallelujah. Huwag tayo mag-focus. There's nothing wrong na magkamit tayo ng material blessings. Mayroon tayong television na malalaki. Mayroon refrigerator na 4 ang pintuan. Hallelujah. Mayroon tayong mga malalambot na higaan. Mayroon tayong mga sofa na mga magagara. That's good. Walang masama doon. Pero kung nakapokus lang tayo doon at nakakalimutan natin ang spiritual, yun ang medyo nakakalungkot. Kaya dapat pinagpala na tayo spiritually, pinagpala ka pa materially. Amen? O sabi mo nga, material blessings. Yung cellphone, material blessings yan. Hallelujah. Praise God. Magkano ang cellphone? 7,000. Ang iba, 20,000. Ang iba, 30,000. Ang offering niya sa church, 5 piso, 10 piso. Alin ba ang mas pinahalagahan mo? Material o spiritual? Kaya nga nag-uusap kami ni Mother eh. Sabi ko kay Mother, alam mo Mother, I have nothing. Sabi ko, wala ako, kung titingnan mo, baliktarin mo ako, walang malalagag sa akin kasi lahat ng mayroon ako, ibinibigay ko sa Panginoon. Hallelujah. So, yun ang sinasabi natin mga kapatid. Walang masama ha, don't misinterpret me. Hindi masama ang magkaroon ka ng material blessings, pero wag mo lang mag-focus sa material blessings. Dapat focus ka sa spiritual na blessings. Amen? So, ulitin ko, temporal, eternal, material, at saka spiritual. It's good for us na meron tayong material blessings. Okay, next, praise God. Sabi po ng, sige next hallelujah. Sabi po dito sa Psalms 21:3. Sabi niya, for you send blessings of good things to meet him. You set a crown of pure gold on his head, sapagkat iyong sinalubong siya ng mga kapalaran ng kabutihan. Ang ganda ng pagkatagalog, Sa English kasi sabi dito, blessings of good things. Dito naman po ay kapalaran ng kabutihan. Iyong pinuputungan ng isang putong na dalisay na ginto ang kanyang ulo. So, mga kapatid, sabi dito ng Bible ay kapalaran ng kabutihan. Ang kabaliktaran niyan, malas. Narinig na ba kayo ng tanong na inaabot ka ng malas? Praise God. Nagsunod-sunod ang malas. Nabangga ka na, na-hold up ka pa, nasagasahan ka pa. Sunod-sunod ang malas. Pero ang sabi ng Bible, yung mga pinagpala na anak ng Diyos ay may kapalaran ng kabutihan. Puro mabuti ang sumusunod, hindi puro malas. Tama? Sabi mo sa katabi mo, blessed ka. So, ang mga pinagpala ng Lord, hindi malas ang sumusunod. Nakakarinig na ba kayo ng taong minamalas? Wala yata dito. Wala nakakala ng minamalas. Nakakarinig na ba kayo ng taong minamalas? Pero nakakarinig naman kayo ng taong siniswerte. Oh, praise God. Alin kayo doon? Hallelujah. Yung mga pinagpala ng Lord, sa term ng mundo, maswerte. Tama? Pero ang mga tao na wala kay Lord, ang term ng mundo ay malas. Hallelujah. Sinusundan ng kamalasan. Ang ganda-ganda ng bahay mo, nang dumating ka ng minalas sila. Ang sabi nga nila, may balat ka sa puwet. Kasi minsan may tao talagang malas. Ang gaan-gaan ng buhay yun ang wala siya. Pero nang dumating siya, parang bumigat ang lahat. Malas! Pero ulitin ko, ang mga anak ng Diyos, hindi minamalas. Laging siniswerte. Amen! Hallelujah!
Mabuti nga, hindi ako tumatayo ng loto eh. Hindi ako tumatayo ng wedding. Kasi yung motor ko, yung 3317, madalas na lumalabas yan sa wedding. Wow, kaya niya. 23. Hallelujah. Alam niyo po sa Putod, ang dami na nagsabi, "Ako, pastor, kalalabas na yung plaka mo." Hallelujah. Kako, sorry, hindi ako tumatayo ng wedding. Pero ilang beses na yan lumalabas ng wedding. Baka kayo balak tumaya ng wedding. Pero ulitin ko, church, 3317. Yung plaka ko, yung motor ko doon. Hallelujah. It's been almost 15 years sa akin. Pero hindi pa ko inano niyan. Kaya ayaw ko bitawan. Sabi niya, binta mo na yan. Ba't kayo bibinta? Hindi ako mahilig magbinta ng gamit. Hallelujah. Are you here, church? O sabi mo nga, maswerte ako. Maswerte ako. O sige, pag hindi ka magsalita, mamalasin ka. Hindi, joke, praise God. Sabi natin, maswerte ako. So ang mga anak ng Diyos, puro magaganda ang namarating. Good blessings. Hallelujah. Sabi nga noon, kapalaran ng kabutihan. Ang ganda noon, mga kapatid. Gusto ko puro na lang mabuti. Puro kasi ni swerte. Hallelujah. Next, ito po, makinig kayo ng maigi. Kasi bago tayo dumako sa preaching, sa mga punto. Ano po ang mahadlang sa blessing? Pastor, ang tagal ko na nag-a-attend eh. Lagi nagtideclare, thank God I am a multi-millionaire, I am blessed, I am greatly blessed, I am highly favored. Why it doesn't happen? Why it don't happen in my life? Basa tayo. Tingin kayo sa board. Tingin kayo sa board. What is the blessing blocker? Sabi mo dito, your iniquities have turned these blessings away, and your sins have kept good harvest from you. Sa Tagalog, sabi ng Tagalog, sige next, ang iyong mga kasamaan, ang nangaghiwalay ng mga bagay or yung blessings na ito, at ang iyong kasalanan ang nagsipigil sa iyo ng kabutihan. Kaya pala may mga tao na hindi pinagpapala, hindi nakakaranas ng blessings, kasi we cannot deny the fact, alam ng Diyos kung gumagawa ka ng mali at kasalanan. Kasi hindi pwedeng pagpalain ng Lord. Sabi ko nga, tingin kayo, may I borrow your attention? Pag pinagpala ng Lord ang addict, ibibili lang nila ng shabu. Tama? Hindi. Parang ayaw paniwalaan. Bigyan mo ng pera ang lasinggo, ibibili lang ng alak. Bigyan mo ng pera ang mga sugaliro, ipagsusugal lang yan. Am I right? Kaya the blessing blocker, ang umahad lang sa blessing is kasalanan. Pero baliktarin natin. Baliktad. Sige, may scripture naman kabaliktaran. Sige, next. Proverbs 28:20. A faithful man. Sabi mo nga sa sarili mo, ako yan. Ay, hindi naman nagpapat sa mga killjoy kayo. Participate kayo na, ako yan. O, sabi mo, a faithful man shall abound with blessings. Hallelujah. But he who makes haste to be rich at any cost shall not go unpunished. Sa Tagalog, sabi niya, ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala, ngunit siyang nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang parurusahan. Huwag kayo magmadali. It takes time. Ang iba kasi papadali yung mama gusto agad tumaya sa sweepstakes para manalo ng 6 million agad, milyonaryo agad. Yung papadali yung mama, hindi yan totoo. Sino ang mga nanalo sa sweepstakes? Ngayon mayaman pa ba? Wala na, naubos na kayamanan nila. Unheard na sila. Kaya pero ito po ang isang dapat yung tandaan, ang tapat. Ano yung tapat? Basahin mo sa taas. Pababa, tapat. Pababa, pataas, tapat. Kanan, makaliwa, tapat. Kaliwa, makanan. O nanumang circumstansya, nanumang sitwasyon, ing tapat at tao, mananatiling tapat. Hindi ka magtatapat
dahil mayroon ka mga kapatiran na nakakakita sa iyo, magiging tapat ka kahit nag-iisa ka. Tama, church? Yes. So ano ang blessings blocker? Kasalanan. Pero yung mga tapat, pinagpapala. Ito, panagdagan pa natin. Ikaw uli yan. Blessings are upon the head of the uncompromisingly righteous. Tagalogin natin yung uncompromising. Hindi, balik lang sa English. Tinatagalog ko na. Uncompromisingly righteous, hindi po nakikipag-compromise sa mundo. Yung mga compromiser Christian, ito po yung born again, sa church, AJ, at paglabas, imubalo kung born again o alina, King Church, kumakanta siya ng Holy Holy. Nakasang pa naman ang gusto. Baka pumiyok ako, ano? Ang kinakanta niya sa church, Holy Holy, Lord God Almighty, who was... sa church yan. Pero paglabas sa church, paper roses, paper roses. Katuno, no? Sa church, maganakala. Pero pag-atsula, luwag King Church, manokla. Mga kapatid, yung uncompromisingly, kahit saan ka dalhin, sa church, mabait ka, sa eskwelahan, mabait ka, sa trabaho, mabait ka, sa bahay, mabait ka, nuka rin ka punta, mabait ka. Yan ang uncompromisingly. Iya magbayo, Sister Joy. O sabi mo, ako yan. Amin. Ako yan. Sabi natin, ako yan. So, blessings are upon the head of the uncompromisingly righteous, the upright in, sabi the upright in right standing with God, but the mouth of the wicked conceals violence. Sa Tagalog, sabi po dito, hallelujah, mga pagpapala ay nangasa ulo ng matuwid, ngunit tinatakpan ng karahasan ang bibig ng masama. Ibig sabihin, pag sinabing nasa ulo, di ba sinubas yung most wanted, may patong sa ulo ng 10 million. Nakarinig na yun, may patong na sa ulo na 10 million? O ibig sabihin, ang mga born again naman may patong na pagpapala. Tama ba? Amen. Hallelujah. Sabi mo, ako yan. Ang sarap ng may blessings. Ang hirap tayo ng walang pera. Ang hirap ng walang pera. Bisa kang sali, ala ka panyali. Praise God. Bisa kang mangan. Ikaw makapangan. Ala. Pero masarap yung ating kang pera. Tama? Napakang lupang pera, pero ating kang pera. Amen. O palampakan yung Panginoon. O nanong gawan tamo. Uncompromisingly righteous. Kasi ang mga kasalanan, hindi yung pagpapalay. Kahit yung magpalihan sa kay pastor, kahit hindi lang, i-bless ka ni Lord. Kung gumagawa ng kasalanan, they will not be blessed. Malinaw na ba sa atin? Ang umahal ka ng blessing. Ngayon, ang tanong mo, bakit pastor? Ako ang tagal ko na nag-a-attend. 10 years na, bakit hindi ako bless ni Lord? Alam mo na ang sagot. Baka nagpapatuloy ka sa kasalanan. Kasi ang kasalanan ang nagiging hadlang sa pagpapala. Amen? Supposedly, dapat matagal ka ng pinagpala. Pero hanggang ngayon, hindi. Kasi hindi ka nagbabago. Sa atin lang yan. Next, praise God. Mahaba ako dito. Ezekiel 37, I will make a covenant of peace with them. It shall be an everlasting covenant with them, and I will give blessings to them, and I will multiply them, and will set my sanctuary in the midst of them forevermore. Sa Tagalog, sabi po, hallelujah, bukod dito'y magkikipagtipan ako ng tipan ng kapayapaan sa kanila, magiging tipan na walang hanggang sa kanila, at aking ilalagay sila at pararamihin sila at itatatag ko ang aking sanctuaryo sa gitna nila magpakailanman. Tingin kayo, church. May covenant si Lord ng blessings. At ang covenant ng Lord ng blessings is forevermore. Amen? Pagka-blinis ka ni Lord, pag nakapagsimula na si Lord ng blessings, tuloy-tuloy yan. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, tuloy-tuloy yan. Tama? Pag naumpisahan ni Lord, i-bless ka. Maniwala ka sa hindi. Tuloy-tuloy yan. Amen. Okay, next. Praise God. Hallelujah. Dito, Deuteronomy 28:8,
The Lord shall command the blessings upon you in your storehouse. Saan daw po? Sino? Naintindihan niyo? Praise the Lord. Paano ang pagpapalain ni Lord? Ang sabi ng Bible, He will command the blessing. Saan isusugo? Sister Joyce, lagyan mo ng bigas. Sino may mga storehouse? O, si Michelle na may storehouse. Kayo wala? O, saan isusugo ng Lord ang blessing? Sa storehouse. Sa Tagalog, kamalig. Kasi tingin kayo, ang mga farmer, kahit wala pang ani, nagpapatayo na niya ng kamalig. Hindi ibig sabihin, kaya sabi ko nga, ang iba nag-pray ng sasakyan. Walang masama mag-pray ng sasakyan. Ang tanong, may garahe ka ba? E baka kung saan ka makikipaggarahean. Hallelujah. Tama? Dati hinamon ako, sabi, Pastor Lito, nag-pray ka ba ng motor? Kako po, nung wala pa akong motor, sabi niya, mangaral ka ng ka-helmet. Ay, hindi ko kaya gawin yun, mangangaral ko ng ka-helmet. Parang akong baliw. Pero declaration of faith, kung gusto mo magkaroon ng sasakyan, unang mong kunin, lisensya. Kasi gusto mo may sasakyan, pero wala kang lisensya. Amen? Kaya sabi ng Bible, hallelujah, humanda kayo, the Lord shall command the blessings upon you in your storehouse. At saan pa? And in all that you undertake, and He will bless you in the land which the Lord your God gives you. Tatagalong matindi yan. Sige, next, hallelujah, Mikaelo. Igagawad sa iyo ng Panginoong kanyang pagpapala sa iyong mga kamalig, sa lahat ng mga papatungan o hahawakan ng iyong kamay ay pagpapalain kaniya sa lupa ay ibibigay sa iyo ng Panginoong mong Diyos. Kaya yung mga kamay natin, kung saan sa nakakarating yan, tama? Pinag-bless yan. Amen? Lahat ng hawakan, ibig sabihin, lahat ng i-handle, negosyo man, Sister Joy, i-bless ni Lord. Amen? Negosyo man. Ako masaya ako dahil mabait yung andyan si Rapa. Huwag lang lalaki ulo niya. Ibaling lumaki ang puso niya, huwag lang lumaki ulo niya. Praise God. Mabait yan. Ilang linggo ka na? Sa tubigan? Dalawa, magtatatlo. Mabait yan. Hindi yan bumababa ng 100, Sister Joy, na delivery every day ng 2 weeks. Sabi ko sa kanya, pinagkakatiwalaan kita, pero huwag mo sisirain ang aking tiwala. Kasi ako lubos ako magtiwala, pero lubos din ako. Nagagalit kapag nasira ang tiwala. Are you here, church? Kaya lahat. Kaya kayo na negosyo ka, gano'n-gano'n lang yan. Windang-windang muna ngayon kasi mga walang problema sa akin. Sabi ko lang, Pastor Lito, baka kailangan mo nang bitawan yung business mo. Walang problema ang business. Ang may problema, yung tao. Kahit anong business, wala kang problema ang business Sister Joy eh. Business itself, walang problema. Ang problema, kapag ka naglagay ka ng maling tao, doon nagkakaroon ng problema ang negosyo. Tama? Tama ba? Kahit anong negosyo, maglagay ka ng maling tao, hindi yan magiging prosperous. Pero isa lang ang sabi ng Bible, kahit anong i-handle mo, pagpapalain ni Lord. Tama ba? Sino ngayon may mga hinahawakan na negosyo? Wala. Kasi ang hinahawakan nila ngayon, patalim. Kasi pag may problema, umahawak daw sa patalim. Ikaw, Chir, mahawak ka pa ba sa patalim pag wala kang pera? Praise the Lord! Umawak ka sa Panginoon, wag sa patalim. Amen! Amen! Para wala akong kausap. Okay, start na tayo. 3 bagay lang naman. I am blessed with overflowing blessing. Sabi nga ninyo, overflowing. Ano ba overflowing? Basa tayo. Matatapos na pa ako.
real wisdom, God's wisdom begins with a holy life, and it is characterized by getting along with others. It is gentle and reasonable, overflowing with mercy and overflowing with blessings. Not hot one day and cold the next, not two-faced. Sa Tagalog ito, ngunit ang karunungan buhat sa itaas ay unang-unay malinis, saka mapayapa, banayad, madaling panangingan, puspos ng kawaan at ng mabubuting bunga. Blessing kanina sa English, walang inanyuan, walang pagpapa-imbabaw. Kaya overflowing. Gusto niyo ba ng overflowing? Sinabi ko na yan dati sa inyo, di ba, Chi? Sinabi ko na sa inyo, yung overflowing, yung wallet mo, busog na busog ng libo-libo pera. Hindi mo alam kung paano gagastusin. Nakaranas na ba kayo? Or ang inyong nararanasan, hindi mo alam kung ano ang gagastusin. Praise God. Kasi walang laman ang pera. Pero yung mga anak ng Diyos, overflowing yan. Amen? Gusto ko mangyari yan. Kaya sabi ko, Sister Joy, yung bag mo, laki-lakihan mo na, kahit ang laman lang yan, cellphone, laki-lakihan mo na. Kasi pag nagulog sila ng blessings, kung maliit lang na wallet, yung magpapagkasya lang doon ang ibibigay ni Lord, laki-lakihan mo na, tama? Kaya kahit maliit ang laman yan, malaki ang bag. Praise God. Ang mga wallet yung laki-lakihan. Sino may malaking wallet? O kaya, paano kayo bibigyan ng Lord? Sinusugo ng Lord ng blessings sa mga lagyanan. Magdala ka na ng lagyanan. Hallelujah. Praise God. Kasi pag sila nagbigay, saan ilalagay? Wala kang lagyanan eh. Amen? Amen po ba? Tandaan ko tuloy ang mga Israelites sa wilderness, nagpapaulan si Lord ng mana every morning. Kaya tuwing umaga, may kanya-kanya silang dala ng batya para sila sumalo kasi kung ano po ang magkakasya, yun lang ang ibibigay ng Lord. Kaya laki-lakihan mo na. Praise the Lord. Amen? Dati-dati, offering natin ang liit eh. Nilakihan ko, pero wala pa rin laman. Sabi mo nga ulit sa tabi mo, overflowing. Gusto ko yung Sister Joy. Dati-dati nung Pasko, nakatingin ako sa ibabaw ng cabinet ni Sister. Oh, grabe! Ang daming shampoo, ang daming sabon, ang daming downy, ang daming po. Ang dami! Overflowing. Praise God. Naghihintay ako na marami-rami ibibigay ni Sister Joy sa akin. Binigyan ako tag-iisip piraso kayo ng pastor na para sa iyo. Hindi, joke lang po yun. Pero maganda yung nakaranas ka na ba? Yung grocery na may expired na hindi mo pa maubos-ubos. Grabe! Namumroblema si Michelle. Kanino ko kaya pamimili ang grocery na yun? Mag-i-expired na hindi ko pa maubos-ubos. Bakit overflowing? Ang ganda nun. Ang sarap ng overflowing. Kaya kayo malungkot? Walang overflowing. Tama? O pangalawa, mga pinagpala ng Lord. I am blessed. Binasa ko na ba anak sa Tagalog? Basahin natin sa Tagalog. Binasa ay una yung malinis, bunga. Okay. Tapos na yan. Identity 2, I am blessed with overtaking blessing. Ano ibig sabihin ng overtaking? Sino nagdadrive? Sino nagdadrive? Di ba pag mayroong mabagal? Kaya minsan pag may mabagal at nagmamadil ako, sinisigawan ko, hoy! Ang i-drive mo, punerarya! Ang bagal-bagal, ang luwang-luwang ng dahil sa harap, Sister Joy. Ang bagal-bagal. So ano gagawin mo magbagal? Makikipagbagalan ka? You will overtake. Naintindihan niyo overtaking? Praise God. Basa tayo. Nasa Bible ba yung overtaking? And all these blessings shall come upon you and overtake you if you heed the voice of the Lord your God. Sa Tagalog, at ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. So, overtaking. Anong ibig sabihin ng overtaking, Sister Joy? Dapat, after 10 years pa lang, Sister Joy, doon ka magkakaroon ng mansion, fully furnished.
Pero 1 taon pa lang, may mansion ka na. Overtaking. Napabilis, napadali. Amen! Ang sarap! Praise God! Hallelujah! Ang sarap ng overtaking! Praise God! Si Michelle, hallelujah, nangangarap siya. Sabi naman ni Michelle, alam mo mga anak ko, bago man lamang ako umuwi kay Lord, mayroon sana tayong sariling bahay. Hindi ka pauwi, Michelle! May sarili ng bahay kayo! Masarap tumira ng libre. Pero mas masarap tumira ng sarili mo. Amen. May tao? Amen. Kaya huwag kang pangarap. Ang iba kasi, alam mo anak, bago man lamang umuwi kay Lord, makatikim mo na ako ng magandang buhay. Aba, hindi mo kailangan muna mamatay para makatikim ng magandang buhay. Maganda yung mabubuhay pa ng matagal, pero nakatikim ka na ng magandang buhay. Kaya yan ang regret ko eh. Yan talaga ang pinakamasamang loob ko. Ulila na ako, si nanay at saka tatay ko, bago man lamang umangat sa buhay, hindi ko sila nakasama. Dahil ko, Sister Joy, hindi ko man lamang napakain yun sa McDonald's. Hindi ko man lamang napakain sa Jollibee. Kasi dati, walang-wala ako. Eh ngayon, kaya diba, ang sarap. Sabi ko, kung buhay lang sila nanay tatay, ipapasyal ko sa SM yan. Kaya kung may mga magulang, pakainin nyo na. Paipasyal nyo na. Diba, Jay? Pasyal nyo na. Ipasyal nyo na yung mga magulang. Kasi, tanda, paglipas din. Pag nawala ng magulang ninyo, doon kayo nasabi, alam mo ma, regret ko talaga. Grabe. Ang tatay ko pumunta sa Manila para magpagamot sa PGH, pero hindi ko napakain sa Jollibee. Namatay na lang sila, hindi nakakalas ng masarap na buhay, Sister Joy. Diyos ko, sabi ko, Lord, ano ba? Ngayon, ang dami ko tulita ang mga tinakawan ako ng 250,000, napunta naman sa magnanakaw. Ang blessing. Pero again, mga kapatid, overtake. Ang kikitain mo sa 1 taon, kikitain mo lang sa 1 buwan. Parang ayaw talaga ng iba. Amen? EJ, ang mararating mo sa dapat ng after 10 years, mararating mo lang ng 2 years. Ayaw mo nun? Overtaking. Praise God. Hallelujah. Magugulat na lang kayo si EJ. Pastor! Hello! Ikaw ba yan? Ikaw ba yan, AJ? Hindi mo na makilala ang mga taong pinagpala. Nagparitukin ng ilaw, nagparitukin ng pabis ka. Lahat binago. Kasi may pera na. Ano gagawin? Si Archie, titiyakin ko yan. Pag mid-billionaryo na yan, Sister Joy, marami papaayos niya. Overhaul yan, hindi joke. Overhaul yan. Praise God. Ang dami mga nagpatamos ang ilong ako. Gusto ko rin magpagwapo eh. Gusto ko rin magpagwapo. Gusto ko rin kasi sa kaya na walang pera, mahal ngayon. Magpagwapo. Natatanggal pala lahat ng kapangitan kapag may pera ka. Amen? Kaya pag mapera ka, nagiging fake ka. Kaya maganda walang pera minsan kasi totoo ka. Mukhang yan, totoo yan. Praise the Lord. Hindi mo kailangan no sleep. Lagyan mo na lang ng hipit. Tukunan mo na lang sa'yo. Hallelujah. Palapakan natin si Jesus. Overtaking. Nasusundan niyo ako. Ang blessings ng Lord, overtaking. Ang magagawa ng matagal, mapapadali ni Lord. And, hallelujah, mag-alas 12 na pala. Identity 3, I am blessed with overwhelming blessing. Anong overwhelming blessing, church? Praise God. Sabi po dito, sige, basa tayo. Sabi niya, 2 Corinthians, God is ready to overwhelm you with more blessings than you could ever imagine. Hindi ano? Higit sa naiisip mo, God is ready to overwhelm you with more blessings than you could ever imagine. So that you'll always be taken care of in every way and you'll have more than enough to share.
Grabe. Then next, sa Tagalog kasi medyo malayo. At maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya o pagpapala ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipagmana sa bawat mabuting gawa. Kaya pwede tayo ma-overwhelm. Anong ginagawa ng overwhelm? Wow! Papasok ka sa bahay, ang ganda ng bahay. Grabe! Nakakakita na po ba kayo ng bahay na hindi mo ma-express ang ganda? Grabe! Hallelujah! Yung mga pasamanos, nakapintura ng gold-plated, hindi yan. Yung hawakan, grabe! Yung upuan, pang mayaman, pang presidente. Kasi wow, umupo ka lang malambot. Ang sarap naman ng ganyang buhay. Hallelujah. Bakit? Kaya i-overwhelm ng Lord ikaw sa blessing. Sabi mo nga ulit, blessings. Sarap na i-overwhelm tayo. Hallelujah. Amen? Si Rap, sabi ni Rap, oh, baka nag-i-stroll ka na. Sabi niya, ay, ayoko mag-stroll na kakulong-kulong. Maganda yung mindset niya. Gusto niya mag-stroll na naka-sports ka. Diba? Amen. Amen. Huwag kayo makontento sa motor-motor lang. First get kasi ang daming mga mayayabang dito, lalo dyan sa Western Ways. Pag magpatak mo, tapos may angkas na babae, tapos grusi lang. Ang motor? Hindi ko dinadown. Pero, huwag ka magmamalaki, hindi pa masyadong ano yan, magana. Yung maganda yung mga, tulad niya ng mga na mayroon daw nanalangin na tao. Kwento muna tayo para hindi tayo magmutong. Sabi niya, Lord, bigyan mo ko ng sasakyan. Brand new car. Sabi ng Lord, anong sasakyan? Sabi niya, Lamborghini. Oh, mamahaling sasakyan. Sabi ng Lord, sige, bibigyan kita. Spell mo muna Lamborghini. Sabi niya, Kia na lang. Ang sabi niya, Kia na lang. Hindi niya kaya kasi i-spell ang Lamborghini. Nag-gets ba yung kwento? O hindi niyo yata nag-gets eh. Nag-pray siya kay Lord. Sabi niya, Lord, give me a brand new car. Sabi ng Lord, sige anak, bibigyan kita ng brand new car. Anong sasakyan? Ang sabi niya, siyempre, pinili niya mamahalin, Archie, Lamborghini. Si Lord, sabi niya, sige anak, ibibigay ko ang Lamborghini. Spell mo muna ang Lamborghini. Hindi niya ma-spell. Sabi niya, Kia na. Kia na lang. O tama? Kia ang sasakyan. Praise God. Joke lang po yun. Pero again, pwede kami i-overwhelm ng Lord sa mga blessings. Gusto niyo po ba yung church? Okay, sige. Sum up natin. Tapos na po ako. Hallelujah. I am blessed with overflowing blessing. I am blessed with overtaking blessing. And I am blessed with overwhelming blessings. Mapapa-wow ka. Diba? Mas like ka, mas proud ka kung ang dinadrive ni Mikaelo ay hallelujah, Mustang car. Praise God, hallelujah. Yung bumubukas ang ano, tapos walang bubong minsan. Wow, nagdradrive si Mikaelo. Tapos nakaangkas ka, wow, proud of yourself. Hindi nang guwapo si Mikaelo, naka-Mustang pa. Praise God, amen. Alam niyo ba yung Mustang? Dati tawag ko Mustang. Pero yung tama palang ano dun, Mustang. Kasi nung nandun ako sa Rapid San Fernando, manager ako doon, mga nagpapagawa, may mga ganyang sasakyan. Sabi ko, magandang Mustang. Ay sir, that's not Mustang. That is Mustang. Hindi pala Mustang. Bisaya pala Mustang. Ang Mustang pala sa atin, pusa. Hallelujah. Mustang pala yan, Mustang. Nakorek ako doon kasi may-ari mayaman eh. Dati Mustang, parang ano, okay, wala na tayo doon. Basta ma-over, mapapawaw tayo. Someday, makakapag-drive tayo ng magkakarang sasakyan. Amen? 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 Praise the Lord. Okay, praise God. Deuteronomy 13:19, I call the heaven and the earth with witness day against you, and I have set before you life and death, the blessings and curse. Therefore, choose life that you and your descendants may live.
Sa Tagalog, sabi dito, aking tinawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at sumpa. Kaya piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Kaya, praise God, yung ating pagpili, it affects sa ating pamilya. Sabi ng Bible, piliin mo ang buhay, piliin mo ang blessings, para ikaw ay mabuhay at ang iyong mga anak. Let us pray. Heavenly Father, we just thank you sa iyong mga salita. Tunay nga po na kami ay pinagpala with overflowing blessing, overwhelming blessings, and overtaking blessings. Thank you, God. Thank you, Jesus. And this we pray. Amen and amen.